Nag-e-enjoy ako maglaro dito. New Year, new gadget. Siyempre, hindi magpapahuli sa mga patok at murang gadget ngayon. 2014 ng mga techie nating kapuso tulad ko. At para ibida sa atin yung kasama natin si Carlos Ople, isang tech vlogger at reviewer. Good morning, Carlos. Good morning. Thank you for having me. Oh, thank you for coming over. Ito, marami tayong samples dito na pwede niyong tignan at kilatisin, di ba? So ano ba ang trend pagdating sa gadget in 2014? Actually, yung mga uso ngayon, yung mga malalaking screen. Kasi dati nagsimula tayo maliliit mga 4 inches. So ngayon, umuuso na yung mga tinatawag nating phablet. Phone plus tablet. Ito ba considered phablet to or phone pa rin to? Anything above 5.3 inches is considered a phablet. This one is actually still a phone. Kasi Still yan, phone, 5 okay. inches. Pero ito, Pero maganda quality niya. kunyari ito, 5.7 inches to. Tapos ito, 6 inches. Ito, uso to dalawa ngayon. Ito yung mga bumibenta ngayon sa merkado. Oo, ang galing. Kasi pwede pag nanonood ka ng pelikula, hindi na siya masyado maliit. Pwede na siya, di ba? Tapos kunyari, mahilig ka mag-games. At least mas magandang hawak. Okay. So, kaya siya umuuso. Pero anong mga amount ang dapat natin tingnan pag bumibili tayo ng mga phablets? Well, yung mga magagandang kalidad na phablets, sa yung mga nasa 8,000 below. Pero may mga nabibili na ngayon ng mga nasa 5,000, 6,000. Pero mas mabilis tsaka mas malakas yung makina, kumbaga, ng mga yan. Kumbaga, yung makina, as in we're talking about yung quad-core ba tawag doon? Yung mga processor. Okay, yung processor, yun yung nag-determine kung gaano kabilis. Gaano kabilis, gaano kaganda yung display. So, yun talaga yung nagpapaano nun. So, ano ang magandang, kumbaga, yung processor? Ilan dapat? Quad-core kasi 4, di ba? Oo, quad-core yun yung uso ngayon. And yung kagandahan yan, punta tayo sa pangalawang trend. No? Diba sa una, malalaking screen. Yung pangalawang trend ngayon, ang mga quad-core, nagmumura na. So for example, itong mga to, ito, tsaka ito, yan, less than 5,000 na lang. Less than 5,000, pero quad-core siya. So, nakukuha mo na yung bilis tsaka yung ganda ng mga mas mamahaling telepono, pero under 5,000. So, kanyari ito, this one is 4,500. And kung titignan mo, maganda naman. Maganda, very sleek siya. At saka matte yung finish niya. Yeah, manipis, maganda yung display, and 8 megapixel yung camera. Pero that one is less than 5,000. Talaga ha? So kailangan may konting taasan ng budget. Okay so, ka na. umuuso na talaga ang mga mas mura. And yun yung maganda eh. Mas maraming Pilipino na nakaka-afford ngayon ng mga magandang gadget. And speaking of mga quad-core, ito na yung, ito medyo semi-exclusive, no? Dahil konti pala nakita nito. At ito yung pinakaunang unit sa Pilipinas. Ito, octa-core. Octa-core. So, 8 yung makina. Talaga? Wow! So, ito is sa mga pinakaunang prototype nandito sa Pilipinas. Na-launch na ba yan? Hindi pa? Not formally? Not formally. And so, sa totoo lang, dalawa lang yan sa Pilipinas ngayon na unit. Ito yung isa na octa-core. So, ang ganda ng megapixel niya. 13 megapixel siya. Pati yung harap. So, kung mahilig ka mag-selfie. Uy, ako yun. Sa mga may Instagram accounts, ito na pagkakataon nyo. Pero, magkano itong mga ganito? Paglabas na niya. Yung mga octa-core tansya nila, mga nasa 15,000. So, medyo mataas talaga ang presyo. Oo, kasi naman, pero yung quality you're buying, of course. Maganda yung display, maganda yung camera, pwede kang mag-games, tsaka ano-ano talaga. So, okay talaga siya. Question na lang siguro, syempre, yung mga durability, di ba? Kailangan kasi medyo matest pa ng konti. But then again, time will tell. Okay, so mga tips mo sa mga kapuso natin balak pumili ng mga bagong gadget ngayon 2014? Well, siguro, ang importante, maging practical tayo, no? Hindi naman kailangan bili ng bili kada may bagong labas. Napakahirap kumita ng pera sa panahon na to. So, siguro, ang number 1 tip ko lang, kung kaya mo naman, kung okay na yung telepono mo ngayon, hindi necessarily, basta may bago labas, bili ka kagad ng bago. Okay, first of all, think about it first, okay. Kasi ang nangyayari dyan, every year nagpapalit sila eh. Di ba? Every quarter naglalabas sa mga bagong telepono. Hindi nga every year, every few months, merong bago. Tapos ang pangalawang tip ko, abangan niyo yung mga talagang bagong-bago. For example, ito no, ang ginagawa nito, tawag dito, ang minomonitor niya yung mga fitness tsaka mga health. Siguro ako, kailangan ko to. Para pumayat naman ako. Lahat tayo kailangan niya kasi pagkatapos ng 2013 Christmas, di ba? Pero yan yung para sa mga tumatakbo, lumalakad. So sinusuot mo to, minomonitor nito yung number of steps, calories burned. Talagang kailangan ko, no? So anyway. Akin na nga yan, masuot na nga yan, kailangan natin yan. Go. Tapos? Tapos lumalabas lahat ng data sa telepono o sa smartphone mo. Talaga? So kailangan nakasync siya sa iyong telepono. Pero makikita mo, yun yung kagandahan sa kanya. Uy, kasi diba sabi nila kailangan daw natin how many steps per person? 10,000. 10,000 per day? Yeah. Ako, maglalakad na nga ako dito. Correct. While talking to you, naglalakad talaga eh. Okay, so yun. Ito, para sa mga healthy, para sa mga nakakatanda ng konti, di ba? Why not? Ayan, maraming salamat, Carlo Ople. Thank you so much. Thank you for having me. Good morning, everybody.